Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa'yo eh. Dapat kasasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. Yun. Nakagugulat talaga na aral ng INC tatag ni Felix Manalo. Imagine, ayon sa mga ngaral na munting kaalaman na kaanib ng Iglesia ni Kristo, pag, ano daw, pag, eto, Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa'yo eh. Dapat kasasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. para lang tutulan ang aral na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Ang Biblia ay talagang binaluktot ng ating mga kapatid para lang sa katuparan itong aral ni Felix Manalo na ang ating Panginoon Kristo'y tao, hindi Diyos. At hindi lang yan mga kapatid. Alam nyo ba, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, itutuloy natin ito dahil nawala tayo sa ere kagabi, no? Alam nyo ba sa Pasugo Magazine nila? Ito, ang Pasugo Magazine nila, Agosto 1939, page 17, kaya't ang ating Panginoong Heso Kristo, ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at sa lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. See? Tinatawag lang na Diyos, ngunit hindi Diyos. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Dahil naputol tayo kagabi, no? At ipagpatuloy po natin ngayon. Kung maalala ninyo mga kapatid, itong nakakamanghang aral sa siktang tatag ni Felix Manalo. Kung may mabasa na sinabi ni Santo Tomas, My Lord and my God, abay, ang konklusyon nila, yun po'y nagulat lang si Tomas. At ang iba naman na palusot, ay, di naman tinutukoy ang ating Panginoon Kristo na God. Dahil, my Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Iba ang Panginoon, iba ang Diyos. Diyan sa conjunction daw. At hindi tumutukoy. Sa Hebreo naman, ayon sa kanila, napatunayan na pala po na ang Panginoong Kristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po, no? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo. Kaya dalawa daw Diyos, maling salin ng Hebreo 1:8. Maling salin ng Hebreo 1:8. Uli, maling salin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, maling salin ang Hebreo 1:8. iyon. Maling salin ang Hebreo 1:8. Mali nga ba? O talagang minamali nila para lang panindigan ang maling aral? Ito'y ating tatalakayin mga kapatid sa pagkakataong ito. At kumusta sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa live streaming? Welcome po. Di tayo na
nagpatuloy kagabi dahil nawala, no? Kaya ipagpatuloy po natin ngayon itong aral na tinututulan nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, sa anong paraan? So, ito'y tatalakayin natin muli sa pagkakataong ito. Pakinggan natin ang isang kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa Munting Kaalaman. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po, no? Papatuloy lang po. So, napatunayan na daw na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao, hindi Diyos. Kaya, di po ba gusto nila letra por letra? Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay tao, hindi Diyos, nakakagulat na aral ito mga kapatid. Dahil sa debate, pag hinahanap, saan ba mabasa na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Ang kanilang argumento, ito. Sa Iglesia ni Cristo, sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate. Kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. See? Ang kanilang aral dapat mabasa sa Biblia. Pero yung tanong daw na mabasa ba sa Biblia ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos, huwag na daw yang hanapin sa Biblia. Akala ko ba lahat nilang aral ay nakasulat sa Biblia? Bakit pag maiipit kung mabasa ba sa Biblia na hindi siya Diyos, abay, ang kanilang madaling argumento diyan, huwag nyo nang hanapin sa Biblia. Di po ba, narinig nyo naman, tuloy natin ang Munting Kaalaman. Natin ng ating ginagawang pagtutuklas ng ating Panginoong Jesucristo po ay talagang hindi po Diyos sa likas na kalagayan po, no? Ang Panginoong Jesucristo po ay tao po. Kristo po ay tao po. Ayun, meron pa lang sound. May sounds na? Jen. So, wala naman tayong tutol na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao. Pero ang tanong, tutol ba kayo sa Pasugo Magazine ninyo na ang ating Panginoong Hesus ay tinawag na Diyos kahit hindi Diyos? Balikan natin ang Pasugo Magazine nila. Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya ay kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya sa ating mababasa sa Juan 12:42. So dito pa lang, di talaga nila katanggap-tanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Tanggap nila na tunay na tao, pero ang pagka tunay na Diyos, kung mabasa man sa Biblia, ang palusot nila, abay, ano daw, nakakagulat, di po ba? Tinawag lang na Diyos, ngunit hindi Diyos. Iyon ang resulta sa sariling interpretasyon ng Biblia na wala namang salin na Biblia, nakibasa lang at namimili. Tuloy natin. Genesis. Ayun nga po, marami ngayon nakatayo ngayong religion na ang paniniwala nga ay Diyos si Kristo. No, si Brad Eli ng Tama na may mga religion na naniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Pero kahit pa naniniwala sila na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, karamihan, lalo na sa iglesia ni yung
Church of Christ, no? A Church of Christ, naniniwala yan na ang ating Panginoon Jesucristo'y tunay na Diyos, tunay na tao. Born again. Yung Seventh-day Adventist, maliban sa saksi ni Jehovah, at iba pa mga sikta, UCCP, naniniwala yan. Pero, lahat ng mga siktang binanggit natin, kung pag-aralan nating mabuti, sila'y walang tinatawag na apostolic succession. Bakit? Dahil sila'y tatag lamang ng tao. Ang kay Felix Manalo, naniniwala na si Kristo'y hindi Diyos sa likas na kalagayan. At nanindigan na sila'y tunay, ngunit kung ating susuriing mabuti, sila'y tatag lamang ni Felix Manalo, 1914, Funta Santa Ana, Manila. Tuloy natin. Yung Brazil, paniniwala niya talagang Diyos si Kristo. Para maiwasan niya lang yung hindi siya lalabagin yung talata na maraming hindi niya lalabagin, ginawang Diyos na rin si Kristo para lumalabas, dalawa Diyos sa kanila. Isang Diyos Ama, isang Diyos na nagsugo, at Diyos na sinugo. Dalawa. Na bagay na labag. Yun. Diyos na sinugo at Diyos na nagsugo, labag daw yan. Kung ang kanilang argumento, mga kapatid, na dapat mabasa sa Biblia, saan mabasa na labag yan? Ha? Nawala ba ang pagka-Diyos ng anak kung sinugo siya? May mabasa ba? Pag sinugo ang Diyos anak, nawala na ba ang kaniyang pagiging tunay na Diyos? Halimbawa, ipalagay natin, yung anak mo, sinugo ng ama sa tahanan, nawala na ba ang kanyang pagkatao dahil sinugo siya sa kanyang ama? O na, para tutulan ng mga ngaral ng INC, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi talaga tunay na Diyos. Alam nyo, isa sa mga ginagamit nila, itong unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 5, sa Contemporary English Version. Ito po ang mabasa. There is only one God, and Christ Jesus Christ is the only who can bring us to God. Jesus was truly human. He gave Himself to rescue to us. Ito ang kanilang ginagamit. Dahil, alam nyo naman, bawat doktrina ng INC, may katumbas yon na salin na Biblia, kahit wala silang sariling salin. Pero, may iniiwasan sila sa paggamit nila ng contemporary English version. Ano yung iniiwasan nila? Itong Philippians chapter 2 verse 6, na ang nakasulat, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. See? Yun ang iniiwasan nila. No? Sa naturang salin. Wala silang sariling salin, pero namumulot lang ng iba't ibang salin at pinipili kung ano ang pwedeng gagamitin para sa kanilang doktrinang imbento lamang ni Felix Manalo. Meron ba silang salin? Pakinggan natin ang ministro. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng iglesia. Walang salin. Ibig sabihin, namimili at nakibasa lang sila. Di ba? Ng Biblia. Pagkatapos, itong walang saling Biblia, namimili lang nakibasa ng Biblia. Ibig ba sabihin, para bang namimili ka lang ng aklat sa batas. At nagbasa ka lang sa aklat ng batas. Pwede kang magiging tunay na abogado na. Ganon din itong mga kapatid natin na namimili lang. No?
ng Biblia, nakibasa lang ng Biblia, nagtatag ng sariling sikta. Pagkatapos, yon, pinapilipit ang Biblia, pag may mabasa, abay maling salin na. Tuloy natin. Palusot niya na doon sa isang talata ng Biblia, ang palusot niya, dahil yung Panginoon pa daw, hindi pinapakilala pa yung mga panahon na yon. Ibig pala sabihin niya, yung hindi pa pinapakilala yung anak na sa langit pa daw yung anak, hindi pa daw pinapakilala yung isa pang Diyos. Kaya siya daw muna ang kaisa-isang Diyos na doon. Walang liban sa akin. Malinaw naman pag sinabing walang liban sa akin, ngayon, bukas, magpakailanman ang aking salita, iisa, magpakailanman. So, ang konteksto kaya, kung tingnan natin yung ginamit niya sa Isaya na ako ang Diyos, walang ibang Diyos maliban sa akin. Tama naman yan. Dahil ang konteksto diyan ay patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Ikumpara ng mga Diyos-Diyosan, walang ibang Diyos maliban sa totoong Diyos. At ang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, kahit ng Espiritu Santo sa Trinity, hindi naman yan ibang Diyos sa Ama. Sila'y iisang Diyos maliban sa iba't ibang tatlong banal na persona na yon ang mahirap unawain sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. Manlilipas, iisa ang salita ng Diyos. Hindi niya pag sinabi ng Diyos na walang Diyos liban sa akin, hindi ibig sabihin nun, pag dumating ang araw magkakaroon ng Diyos na si Kristo, mali na yung sinabi niya. Itinutulad po ni nasa Brazil yung pumanaw na tinutulad niya sa kanyang sarili. Na yung 666 dati, ang aral niya dati, yung pagdating ng 2018, iba na yung 666. Dati ang aral niya 666, si Pope Francis. Yun ang aral niya dati. Yung 2018, hindi na daw si Pope Francis yun. No? Yun ang resulta talaga kung ang isang sikta ay walang sariling Biblia. Di ba? Pabago-bago ang aral. Ang tanong, di ba nagbago ang aral ng INC kaugnay sa nakasulat sa Pasugo Magazine, Agosto 1939, page 17, ni Benjamin Santiago? Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lamang na Diyos. Bakit tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng gaya ng Diyos, gaya sa ating mababasa sa Juan Kapitulo 12, 42. Okay. So, di ba yan nagbabago? Nagpatuloy ba yan hanggang ngayon na siya'y Diyos lang at tinatawag na Diyos, ngunit hindi Diyos? Saan kaya yan mabasa na pwedeng tawaging Diyos lang ang ating Panginoong Hesus, ngunit hindi Diyos? Okay. Kaya, malinaw na pinipilipit talaga ang Biblia. Tinutulad niya yung sarili niya doon sa Diyos. Ang Diyos, pag sinabi niya, simula pa lang, ako'y Diyos at hindi tao. Ibig sabihin nun, yung panahon na yon, siya talaga ang Diyos. Kahit dumating si Kristo, siya pa rin ang tunay na Diyos. Kaya nga pinakailan ni Kristo, tunay na Diyos Nalilito lang kayo, maling salin. Yang Hebreo, tatakal. Yan. Bago tayo punta dyan, nalilito lang. Sino ba ang nalilito? Dahil maling salin daw. Ginagamit niya, una, yung Hosea chapter 11 verse 9. Mabasa kasi diyan na sapagkat ako ay Diyos, hindi tao. At kung idagdag nila yung Bilang Kapitulo 23, versikulo 19, mga kapatid, ang mabasa diyan, ako'y Diyos at hindi tao na magsisinungaling o ni anak ng tao na magsisisi. Silipin muna natin ang kadalasang ginagamit. Hindi lang ang INC ni Manalo ang gumagamit nito na argumento. Kahit ang Saksi ni Jehovah at ang mga Muslim. Ito ang mabasa sa Oseas 11:9, mga kapatid. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi
tao. Ang banal na gitna mo. At hindi ako paparoon na may galit. See, yun ang ginagamit nila mga kapatid. At pagkatapos, ito'y nanindigan na di talaga Diyos ang ating Panginoong Hesus dahil mabasa sa ginagamit nilang unang Timoteo Kapitulo 2, 1 Timothy chapter 2, verse 5, na ang ating Panginoong Hesukristo, there is only one God. And Jesus Christ is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human. Kung ang ginagamit nila ay contemporary English version, iniwasan nila, ulitin ko, yung yung Philippians chapter 2 verse 6, dahil mabasa diyan na Christ was truly God. Yan. Iniiwasan lang nila. Okay, balikan natin ang Hosea chapter 11 verse 9, dahil mabasa, sapagkat ako'y Diyos, hindi tao. Yon ang ginagamit nila. Una, mga kapatid, nasa lumang tipan yan. Nang sinabi na ako'y Diyos, hindi tao, tandaan natin, hindi pa nagkatawang tao ang Diyos mismo sa bagong tipan. Kaya, maling sabihin at maling itatanggi, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi tunay na Diyos dahil mabasa na siya'y tao sa Biblia gamit ang Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Una, hindi niya sinasabi na hindi siya nagkatawang tao, yung incarnation. Di ba? Ang sinasabi niya, kung tingnan natin ang nakasulat talaga sa ang konteksto sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, mga kapatid, hindi siya tulad ng tao na walang saysay kung magalit. Bagkus, kung tingnan natin, nagpahiwatig ang Diyos diyan na siya'y darating. At ang kanyang pagdarating, yon ang incarnation, yon ang pagkakatawang tao. Yon ang nasa bagong tipan, no, ang pagkatawang tao ng ating Panginoon Jesucristo. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Tuloy natin ang munting kaalaman. Nagkatawang tao yun. Hindi na, boss, ang nagkatawang tao, hindi Diyos. Ang nagkatawang Jameson Gayo, ang nagkatawang tao po, ang salita. Ang nagkatawang tao, ang salita. Ang nagkatawang tao daw, hindi Diyos. Di ba niya nabasa nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1? Ang nagkatawang tao, ang salita, hindi Diyos. Salita, yun yung Diyos na nakita. See? Yung salita, yun ang Diyos. So, paano ngayon? Kung ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao, galing mismo sa kanyang bibig na wala na. Butata na ang aral ng Iglesia ni Manalo galing sa kanyang bibig. Kay Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita ng sa akin, kundi narinig ko sa Ama. May pinagkaringgan siya. Hindi niya sinabi narinig ko sa sarili ko. Pakinggan niyo po, MCGI, mali po ang aral ng Iglesia. No, sandali. Kung tingnan natin ang nakasulat, kaya nga, alam nyo, ginagamit ng INC, lalo na ang Juan Kapitulo 1, sa susunod pakita natin yan, mga kapatid. Yung footnote sa Biblia, pinag-chap-chap ng INC yan. Napakita ko na yan sa unang pagsagot natin sa doktrina nila. No? Okay. Yun umanong salita ay yun ang nagkatawang tao. Pero binanggit niya na ang salita ay Diyos.
Kung tingnan natin sa Latin Vulgate, Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ito po ang ating mabasa. En principio erat verbum et verbum erat, apod Deum et Dios erat verbum. Yon ang mabasa natin sa napakalumang salin, Latin Vulgate, mga kapatid. Ang sabi ay, in principio erat verbum. Nang ibig sabihin, nang pasimula ay nandoon na ang salita. At ang kasunod na nabasa natin, ay, et verbum erat apud Deum. Na ibig sabihin, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang susunod na mabasa, kung i-analyze natin yan, anong mabasa susunod? Et Dios erat verbum. Ano yan? Et Dios erat verbum. Ang salita ay Diyos. So kung basahin natin, mga kapatid, ang sumusunod na talata, lalo na sa verse 14, ang nakasunod yan ay et verbum caro factum est. Ibig sabihin na ang salita ay naging laman. Napakalinaw. Pero ganyan talaga pinipilipit nila para lang suportahan yung imbintong aral na nagmula pa kay Arius noon. No? Napakalinaw ang Juan 1:1. Et Dios erat verbum. Ang salita ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Et verbum caro factum est. At ang salita ay naging laman. Sino yan? Ang ating Panginoon Hesus. Kaya, sisilipin natin sa Biblia, ito ang mabasa, mga kapatid. Naging tao ang salita at naninirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Napakalinaw ang mabasa natin diyan. No? Sino ang salita? Na binanggit diyan na may kagandahang loob at may katotohanan. Tingnan natin. Juan Kapitulo 1, versikulo 17, 18. Ito ang mabasa natin. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Kasi sa salin ng mga protestante, kung tingnan natin, mga kapatid, alam nyo ba ano ang mabasa lalo na sa ginagamit na salin ng INC, ginagamit nila ito na salin. Alam nyo ba kung ano ang mabasa? Ito, tingnan natin. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, napakalinaw. Ito na salin, mga kapatid. Ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Pero, ang tanong, bakit kung ginagamit nila ito na salin, ayaw nilang paniwalaan? Ano yan? Ang salita ng buhay. Anong nakasulat? Ito. Wala pa nakakita sa Diyos Ama kahit kailan.
subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Alam nyo ba, ang aral ng INC nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Alam nyo ba ang aral nila? Ang aral nila ay wala daw mabasa sa Biblia na si Kristo ay Diyos Anak. May mabasa daw sa Biblia na anak ng Diyos. Ang tanong, di ba nila alam ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18? Dahil ginagamit nila yan. Nasalin na wala pa nakakita sa Diyos Ama. Kahit kailan, subalit pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay, tuloy natin ang munting kaalaman na kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Manalo. Renzi Shimoyama, idol ko po si Brad Eli. Bata pa po ko, 2004, mahigit pa, idol ko po si Brad Eli. Kaya po ako nag-Iglesia ni Cristo dahil po kay Brad Eli. Bakit? Sa dami ko natutunan ng Biblia, sa verses na ikot-ikot, napakahusay talaga ni Brad Eli. Pero natuklasan... Imagine, nakikinig siya ni Eli Soriano, o yun ang dahilan umano na naging Iglesia ni Cristo. Kaya mag-ingat talaga sa pagkikinig nitong mga siktang tatag lamang ng tao. Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 11. Dahil delikadong matangay tayo sa siktang pirated lang. Okay, tuloy natin. May mga maling aral, mas maganda aral ng Iglesia ni Cristo. Dahil si Brad Eli, ang kinalamang niya lang, maraming tatanong sa kanya, kaya nalalaman. Ang Iglesia... To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to